nga nitong presidente na to. Complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Kasi po, budol ka. That's the truth. Why do you have to keep on explaining it? Kasi your words, hindi nagre-resulta into action. Kaya pinaulit-ulit. Kaya nga sabi ni Claire, di ba? Ulit. Narito ang Balitang Pinoy TV. Bayag nyo? Hindi, sorry ah. Ito'y tanong. Hawag ba ni BP Sara Duterte mga bayag ninyo? Na pagka hindi nyo binoto, pipisilin niya? Ganun na ba kayo katanga? Masakit ito sinasabi ko pero katotohanan nito. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kung dinidi nito. Dahil napahamak tayo. Yung 6 na taon na pinaghirapan ni Pangulong Duterte, yung 6 na taon na inayos niya ang bayan natin, yung 6 na taon na yun, na paangat na tayo, nasira. Sa 3 taon, hindi nga lang 3, 2, 1 taon lang, nasira na kagad eh. Dahil bakit? Kasi sabi ni BP Sara Duterte, bukato namin yan eh. Oh, sino ngayon na napahamak? Si Sara Duterte lang ba? Ano yung sagot ka kayo? Si Sara Duterte lang ba napahamak dahil sa hindi nyo pag-iisip? Hindi. Damay ang buong bansang Pilipinas. Damay ang lahat ng mga Pilipino. Damay ang lahat ng mahal natin sa buhay na ito. Sino pa damay? Ultimong nag-ayos ng bansa natin na si Pangulong Duterte na damay dahil sa pagkakamali ng mga bumoto kay Marcos. Masakit. Pero sabi nga, kailangan niya yan. Parang sugat yan eh. Anong sugat? Gago! Hindi. Ang sugat, kailangan mong lagyan ng betadine. Commercial ah. Hindi. Wala po akong bayad, hindi pa ako binayaran ng betadine. Hindi, totoo. Ang sugat, kailangan mo lagyan ng ilubog sa dagat para gumaling. Naalala ko yan, nung panahon namin, pag marami ka sugat sa paa, lumubog ka lang ng maghapon sa dagat, gagaling na yan. Oh, pero mahapdi, di ba? Mahapdi, masakit. Yeah. May masakit po yun. Kahit po yung mga gamot natin, yung aqua oxinada ba yun? Oh, basta yung panlinis, at saka yung mga betadine, di ba? Pagka nilagyan mo yung sugat, talaga mapasasaktan ka. Kailangan mong masaktan para matuto ka. Alam mo, may kwento nga dyan eh. Di ba? May kwento ng isang may sakit. Sabi niya, nagpakonsulta siya sa doktor. Sabi naman ng doktor, kailangan ka talagang operahan at tanggalin niyang bato. Sabi, Dok, masakit ba yan? Sakto lang. May anesthesia naman, pero mararamdaman mo pagkatapos mawala ng anesthesia. Hindi ba pwedeng may anesthesia? Pero masasaktan ka pa rin talaga, sabi niya. Sabi naman ng doktor, don't worry. It hurts, but it will not harm you. Ano ibig sabihin nun? Minsan yung gamot, masakit talaga. Yung solusyon, masakit. It will hurt you, but it will do you good. At it will not harm you. Kaya ako sinasabing paulit-ulit itong budol issue. Siguro malamang sawang-sawa na kayo. Kasi marami sa atin, nababasa ko, nakikita ko, umuulit na naman. Umuulit na naman. Inaaraw-araw nyo na. Nabudol na kayo noong 2022. Yakap pa nga kayo eh. Ang dami dyan, ang dami. Ang dami dyan na umalis sa channel ko. Oh, ang dami. Bumagsak ang ko noon, subscription ko noon. Ang gumanon talaga sabi niya. Bakit? Kasi hindi kami pumayag doon sa Unitae. Nanindigan kami, ayaw namin na Unitae. Ayaw ni Presidente Duterte yan. Daming umalis. Daming galit na galit, pinagmumura ako.
Mga kaibigan ko ito na mga supporter talaga ng Duterte. Akala naman nila hindi ko nababasa yung post nila. Ang galit na galit sila. Puta, talagang mura-murahin nila ako. Kitang-kita ko, sa akin nakadirekta yung mura nila eh. Ramdam ko eh. Pero tawan-tawa ako. After all, nung nagsisi na sila, yung ano, mini-message pa ako. Sabi ko, huy, pagkatapos mo akong mura-murahin, pagkatapos mo akong galit-galitan, may message mo ako ngayon? Hindi, wala namang problema sa akin yun sa matter of fact, nung pagbalik ko nga nun sa Japan, nung nalaman, nung na-realize na ng mga taga-Japan na nabudol sila, yumayakap na sila sa akin, sana nakinig kami sa'yo. Mga ganun-ganun na eh. Sinabi ko naman kasi sa inyo eh. Kaya nga, sana lang. Okay, I'm wishing you na this time, huwag yun namang ulitin na. Hindi ko nga alam bakit yung iba dyan, naging Iminatics. Meron po ba akong follower dito na Iminatics? Sige nga, ano nga kayo dyan, mag-komento nga kayo kung kayo ay Iminatics. Ipaliwanag niyo sa akin. Hindi, sige. I'll be fair and I will answer you kung bakit mali yung iyong pananaw. Isulat mo nga dyan kung bakit Iminatics ka. Sige na. Kung hindi ka naman Iminatics, isulat mo rin dyan. Banat ba nabudol ako noon pero ngayon hindi na ako magpapabudol. Play Ang natin. Pangulo na may napili na siyang hepe ng Philippine National Police pero hindi pa niya inanunsyo kung sino dahil nais raw niya na personal niya muna itong sabihan. Pero ang utos niya, ituloy lang ang pagpapababa ng crime rate at paigtingin ng police visibility para Ituloy lang pagbababa ng crime rate. Pataas nga eh. Bulero talaga. Budol talaga itong Marcos na ito. mapanatag ang publiko na sila ligtas sa kanilang mga komunidad. Natanong din ng Pangulo tungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa susunod na linggo. Ayon sa Pangulo, hindi nagbagong kanyang posisyon na ayaw niya ng impeachment pero kailangan na lang hayaang gumulong ang proseso. I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment So ibig mo sabihin lahat ng kakampi mo, si Romualdez di mo kakampi. Yung anak mo hindi mo kakampi. Budol talaga to. yung anak mo nga yung naghain nun eh. Mantakin mo I think, correct me if I'm wrong, 4 yung impeachment, tinalunan yung 3. Tapos kung ano yung ihinain ng anak mo, yun ang pumasa. Sasabihin mo ngayon, yung mga kaalyado mo hindi nga pumirma. Pasimuno yung anak mo. Budol talaga to. Ang bihira to. Nakakarindi talaga yung bunganga nitong presidente na to. complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Kasi po, budol ka. That's the truth. Why do you have to keep on explaining it? Kasi your words hindi nagre-resulta into action. Kaya pinaulit-ulit. Kaya nga sabi ni Claire, di ba? Ulit. Wag mo kasing isalita lang. Kung talagang ayaw mo, pagalawin mo ang mga tauhan mo sa Kamara at saka sa Senado. Di ba? Wala ewan ko. Pathological liar talaga itong presidente natin. Puro kasinungalingan ng para bagang nasanay na siya magsinungaling ever since. Sa bagay, sabi nga nila, ang kapatid ng magnanakaw ay Hindi nyo alam yon yung quotation na yung kapatid ng magnanakaw ay mali kayo. Mali ang iniisip nyo. Ang tamang sagot dyan, kapatid ng magnanakaw is snatcher. Ano kinaugnayan nun? Wala. Sinabi ko lang. Di ba? Ay, nako. Wait lang di ba sa mga kababayan, ito po yung matinding kasinungalingan na ipinapakalat ng Pangulong ito. Samantala, Vicky, balik Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At Ba't bumalik ka pa? Dapat dyan ka na nagtagal ka na dyan. Diyan na kayo nagparty-party. Ba't bumalik ka pa?
Walang nag-aantay sa'yo dito. Ayaw ka na namin. Ang bira ka naman, oh. Pabalik-balik pa. Sino man nagsabi sa'yo bumalik ka dito? Sino may sabi sa'yo may gusto pa sa'yo dito? Ang bira, oo. Agoy! Live Agoy! mula sa Malaysia, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sus! Sus! Ay nako, alam nyo mga kababayan, talagang hindi kaya alam nyo ba kung papaano nanalo si Pangulong Duterteng presidente? Amidst na siya ay isang taga Mindanao, siya ay isang mayor lang, amidst na hindi siya nanggaling sa isang malaking political family. Lumaki na lang sila ngayon. Pero dati, sabi nga niya, di ba, bugoy lang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman